Guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip at tungkol dito sa baklang ng baboy sa anak ni Nino Mulak na molestya. At ito ay umamin na sa Senado. At panoorin po natin ang buong detalye. Alright? And without further ado, let's do watch. Alright, let's get it on. Where were you billeted? In Belmont Hotel po, Your Honor. So, Magkalapit. Yes po, pwede Your kang Honor. lumakad. Opo, Your Honor. So, nag-book kayo ng hotel dun sa, ano yun? Sa Belmont po, Belmont. Your Honor. Yung, saan yung event? Sa Marriott po, Your Marriott. Honor. Sino nagbayad dun sa Belmont? Ako po. Hindi sponsored ng GMA. Hindi po. Di ba lahat ng mga artista, lahat ng mga konektado sa GMA, di ba ni-sponsoran ng Hindi po, automatic hindi na yun na sagot ng GMA sa Opo. iba? So kayo, Yeah. Lahat po ng consultants, yung mga creative, nag-book kami sa Belmont. okay, diretsuin ko na kayo ha. But before I ask you direct questions, bakit di kayo sumipot last week? Meron po kaming prepared statement. Pwede po ba namin basahin? Meron po kaming prepared na statement regarding that. Pwede po namin basahin, Your Honor. Sige. I forgot to give you a chance to give your Thank you, Your Okay, Honor. go ahead. Thank you. To the Honorable Chairman of the Senate Committee on Public Information and Mass Media, Honorable Senator Robin Padilla, to all the senators present today, especially Senator Jinggoy Ejercito Estrada, President Pro Tempore. To all the resource persons and friends from the press, magandang tanghali po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, ay nais po naming humingi ng paumanhin sa hindi namin pagdalo sa nakaraang pagdinig. Inaamin po namin na natakot po kami na masubject sa media circus at premature trial. Gayun din po, natakot din po kami na baka malabag po namin ang confidentiality ng investigasyon na isinasagawa ng NBI nang nagsimula na ang mga panahong yon at nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Nasabihan po kasi kami na bawal po na ilabas ang lahat ng mga counter-allegations at ebidensya namin sa publiko dahil ayon sa NBI kahit ang alegasyon ng di umunoy biktima ay hindi pa rin nila maaring ilabas dahil subject pa ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat pa raw po ng hawak ng NBI hindi pa ebidensya hanggat hindi pa naipapasa sa piskalya. Subalit matapos po naming mapanood ang nakaraang pagdinig ay nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinakatakutan dahil sinabi at siniguro naman po ng kagalang-galang nating Chairman Senator Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang natin na Senador Jinggoy Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba. Opo, kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online posts na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network tulad ng mga lumalabas. Daliwas sa sinasabi sa online, wala po kaming kapangyarihan or impluensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na konting pagkakamali lamang na nagawa namin sa produksyon ay maaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalan kami ng trabaho. Subalit, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years. At bago ang pangyayaring ito, ay malawak ang naging kontribusyon namin sa industriya sa telebisyon sa pamamagitan na naiambag namin mga award-winning at top-rating television shows and teleseries. Tapos na?
Maganda po ang takbo ng aming karera. Sir Richard, tubig po. May tubig po kayo sa tabi po, ha? Opo. Okay. Mahaba ba yung ano? Ito ba Sandali lang po. scriptwriter ka? Baka mahaba yan. Maganda po ang takbo ng aming karera. Maitatanong niyo po kami sa aming mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami at naging malinis po ang reputasyon namin sa aming mga naging employer at nakatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinagal-tagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o haras ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at maimpluwensyang pamilya. Ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na mabasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla at kung ano-anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo, at may takot po kami sa Diyos. Sa huli kami rin po ay humihiling ng hustisya, mabigyan sana ng hustisya ang mali. Alright guys, ayan ang salaysay ng dalawang akusasyon at pagtuloy natin at panoorin ng kanilang sinasabi. Alright, na Alberto, let's go. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat. Magsabi ng totoo sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, lalo na ang mga nakatrabaho namin sa industriya na dahil kilala kami ay hindi naniniwala na magagawa namin ito. At sa lahat ng mga netizens na nagsasabi na ikaso muna at huwag kami i-publicity trial, maraming salamat po. Napakalaking bagay sa amin sa panahong ito ang ganyang mga mensahe. Maraming salamat din po sa komite, sa inyo, Senators Padilla at Senator Estrada, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na magsalita, at maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Thank you, Maraming salamat po. Direk Jojo. Okay, basta dito sa Senado, pantay-pantay lang ang tingin namin. Okay, we are gender sensitive here. Okay, Thank you po, Your Honor. membro ng LGBT, okay lang yan. Choice yan. Basta kami pantay-pantay ang tingin namin sa inyo lahat. Okay? Salamat po, Your Ako talaga nung sinabi sa akin ng anak ko, hindi ako makapaniwala na nangyari. Kasi tulad na nasabi ko, sobrang taas ng respeto ko kay Jojo. Hindi ako makapaniwala doon sa nangyari kasi nga, kasi katrabaho ko, nilirespeto ko. Nagkita kami ni Annette Gozon, at yun nga, hinarap niya sa akin yung dalawa dun sa bahay ni Miss Annette Gozon. And nag-apologize sila sa akin. They apologize for what? Eksakto pagkasabi nila, sorry talaga niya. Umiiyak sila. And they apologize. Ang sabi nila, sorry talaga, sorry ninyo, ganon. Kasi akala namin okay lang. Yeah, they were sorry for what? What did they do? For what they did. What did they do? Did they
admitted to you that they did something untoward? When they said sorry, syempre naiintindihan ko yung kwento ng anak ko. Yun na yan. Yun, di ba? And then he said, akala daw nila okay lang. Tama po, opo. Thank you. Sir Nini Mulak, may tanong lang po kami. Nung kayo po ay nakapag-desisyon na magpunta sa NBI at magsagawa ng reklamo, paano niyo po isinagawa ito? Meron din po ba kayong kasamang abogado na nung kayo po ay nagpunta na sa NBI? Senator, thank you for the question. Nung una nga, kasi nga, ako talaga nung sinabi sa akin ng anak ko, hindi ako makapaniwala na nangyari. Kasi tulad nga nasabi ko, sobrang taas ng respeto ko kay Jojo. Sir Nino, wag lang po yung kumprontahin sa chairman lang po. Then, sinasabi ko lang na hindi ako makapaniwala doon sa nangyari kasi nga, kasi katrabaho ko, nilirespeto ko. So yun, talagang hindi ko alam kung anong gagawin talaga noong una. So ang naisip namin gawin was go to Senator Bong Revilla. At si Senator Bong naman yung nagsabi na if you want to go to the NBI, we can go to the NBI. Pero dahil nga, syempre, ako bilang magulang, gusto kong protektahan muna sana yung anak ko. Ayoko sana may makaalam. So we went through the channel. We went to Miss Annette Gozon. We were trying to fix it internally. Pero I didn't know how to do it internally pero magsasapa pa rin kami ng kaso. Di ba? Mr. Chair, Yun nga po. if I may interrupt. Sige po, nalaman ng media yung nangyari. Po? Paano nalaman ng media? Ay, hindi ko alam Sino nagkalat? Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. When they Bigla na lang po bumuntok eh. first knew about it, na pumalat na sa media, saan mo nabalitaan? Sa social media? Sa radyo ba? Sana kumalat na po. Yeah. Sa social media po, unang lumabas kay OG Diaz. Sige, continue. Yun po. I continue. I didn't know how to do it na ayusin namin internally pero still magsasapa pa rin ako ng kaso kasi I knew kapag once na mag-file kami ng kaso talagang puputok na sa media. Hindi maiwasan hindi puputok sa media, di ba? Teka, paano nalaman ni OG Diaz? Ay, hindi ko po alam. Did you talk to him? No po. You haven't talked to him? Kasi I talked to him since sa social media, mukhang detalyado yung mga... ay, pero hindi po sa amin galing talaga eh. But there were, Nakausap niya yung anak mo. we have other witnesses. We have other witnesses kasi I don't know kung may kung paano nag-leak talaga. Ayun po. And then, so it took 10 days bago namin na-file kasi nga po, nagkita kami ni Annette Gozon at yun nga, hinarap niya sa akin yung dalawa dun sa bahay ni Miss Annette Gozon. And nag-apologize sila sa akin. They apologize for what? Sakto pagkasabi nila, sorry talaga umiiyak sila. Assuming Ito po, Sen, talaga, apologize, let's just go straight to the point. talaga sinasabi ko po What ito did po. they apologize for? Ang exact Did they words do nila, something they were crying and they apologized. Ang sabi nila, sorry talaga, sorry ninyo, ganun. Kasi akala namin okay lang. What do you mean? They were sorry for what? What did they For do? what they did. What did they do? Did they admit it to you that they did something untoward? When they said sorry, syempre naiintindihan ko yung kwento ng anak ko. Yun na yan. Yun, di ba? And then he said, akala daw nila okay lang. But clearly, he Kala said, nila consensual. yes, yan. But clearly, kung okay lang, di wala kami dito sana ngayon. Diba? At saka hindi sana nag-iiyak yung anak ko. Yun po. Sige. And Miss Annette Gozon was our witness during that meeting. Yun po.
Alright guys, ayan, napakinggan po natin ang sinabi ni Nino Mulak tungkol sa molestya sa kanyang anak na dito sa GMA. At subaybayan po natin ang pangyayari at mga investigasyon dito sa kaso ng dalawang taga GMA 7. Alright, maraming salamat sa inyong panonood at pakinig. See you again sa ating reaction video dito kay Rob Trip. Thank you so much.